Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ito yung unang araw namin. Ayan. Ngayon magre-renovate tayo ng buong bahay. Itong bahay na to ay gawa sa kahoy. Yung bahay na to. Yan, yung kanyang walling ay lawanit. Yan, lumang bahay. Ang gagawin natin ngayon dito ay hahalo blocksin natin siya para mas matibay at mas magandang tignan itong bahay na to. Yan. Gawa sa kahoy. Yan. Napaka lumang-luma. Yung mga lawanit ay natutuklap na kasi nauulanan, nababasa at sa katagalan na rin kaya yung magiging itsura niyan. Yan. Bali ang sukat ng bahay na to ay 6 by 10. Yan. Meron lang siyang extension dito sa kusina. Ngayon magbabaklas muna tayo. Kada baklas, hollow blocks agad. Para hindi siya open, hindi kita dito sa loob. Kasi may mga gamit tayo, baka mawala. Yan. At kayang-kaya naman na tapusin hanggang maghapon na takpan yung isang side. Yan. Ngayon, aayusin ko lang itong mga wire para hindi siya masagi. Kasi delikado yan, may kuryente. Yan. Bali itong side na to ay babaklasin natin, tinatahalo blocksin natin. Bali ang dati meron siyang bintana dito. Pero diretsong hollow blocks na to, wala siyang bintana dito banda. Bali itong pinakasalas ay isang bintana na lang ang ilalagay. Yan, bali ito ay hollow blocksin natin. Bali dito tayo maglalagay ng bintana. Yan kapag na hollow blocks na to. Yun mga kaibigan, bali okay na. Na hollow blocks ko na siya at nalagyan ko na rin siya ng isang bintana dito sa may sala. Yan, ang sukat ng bintana na nilagay ko dito ay 120 by 120. Yan, standard size lang yung bintana. Daanan lang ng hangin at liwanag. Bali dito naman tayo sa side na dito. Yan, babaklasin natin yan para ma-hollow blocks na rin at ma-layout na natin, malagyan natin ng bakal. Ngayon mga kaibigan ay maglalagay tayo ng ano dito ng bakal kasi walang bakal na nakausli. Yan. Ngayon mga kaibigan ay okay na. Yan. Ngayon, lalagyan natin siya ng bakal. Para mas matibay kasi hollow blocksin natin to pataas. Yan. Bago natin ilagay yung bakal, babarinahan muna natin dito. Yan, gagamit tayo ng rotary drill pagbarena. Para mas matibay yung bakal, ibabaon natin siya. Kaya nating nilagyan ng ganito, binakbak yan, kasi wala siya nakausling bakal na abang. Yan, barinahin lang natin, saka natin ilagay yung bakal dito. Ibaon natin ng konti, saka natin itatali dito sa bakal na yan. Yan, gagamit tayo ng alambre. Ayan mga kaibigan, bali nailagay ko na yung bakal. Ayan. At sinemento ko na rin dito yung
binakbak ko ganina para may lagay lang tong bakal. Yan, meron na rin siyang lubid. Yan, bali nagpatayo ako dito ng tubular kasi wala siyang poste. Yan, ito yung magsisilbing pinaka-poste dito sa gitna. Para pang patibay lang kasi kahoy yung nandun sa taas. Yan. Bali nilagay ko siya dito sa ano ng kwarto. Yan. Yan, ito na yung mga bakal. Yan, hanggang doon. Yan, ngayon, pwede na tayong maglagay ng hollow blocks dito. Yan, meron na rin siyang lubid. Ayan yung diretsyo mula dun sa taas papunta dito. Yan. Yan, bali hanggang dito. Yan, bali kung mapapansin nyo, meron siyang ano dito. Bali malalagyan din dito ng bakal, pero hindi muna ngayon kasi nagbubuhat pa kami ng mga buhangin, walang dadaanan kasi hanggang dito yung ano niyan, buhos. Yan, hanggang dito. Yan, itong guhit na yan, hanggang dyan yung buhos. Yan, sakto dito sa may bintana. Yan, ayun yung bintana at ayun yung guhit. Yan. Yan, kaya pangsamantalang ganito muna. Hindi ko muna sasaraduan dito para may daanan lang yung wheelbarrow natin. Ito. Itong tinutulak-tulak. Yan. Bali yan, maglalagay na tayo ng hollow blocks. Yan, bali ako lang pala mag-isa ngayon. Ay, hindi pala ngayon, talagang ako lang mag-isa talaga. Kasi wala yung isa kong kasama, half day lang. Yan. Sa hapon, ako mag-isa. Sa umaga, dalawa kami. Kasi half day lang yung kasama ko, may trabaho siya. Yan, tinutulungan niya lang ako. Yan. Bali, ganito nga pala yung itsura niyan mga kaibigan dito sa poste. Yan, naglagay ako ng pako at nilagyan ko siya ng alambre. At yung mga bakal, nilak ko siya, nilagyan ko siya ng pako. Yan o, para hindi siya makalas, para mas matibay. Yan. Bali, itong ginagawa namin na nilalagyan ng pako, ito poste, para hindi lang malaglag yung semento kasi papalitadahan na namin to. Yan. Para may kapitan lang yung semento, kaya nilagyan namin ng pako at alambre. Yan, para mas matibay. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan na magpalitada, dapat basahin muna natin itong pader para mas makapit yung halo na ipapalitada natin dito sa pader. Yan, para mas kumapit yung semento. At dapat medyo basa rin yung halo na ipapalitada natin para talagang sigurado na kumapit siya dito sa pader. Bali, dito nga pala mga kaibigan, hindi na ako naglalagay ng lubid kapag nagpapalitada ako ng pader. Yan. Gumagamit na lang ako ng diretsong kahoy, ay yung nagsisilbing guide para madiretso lang yung pader na papalitadahan mo. Para diretso yung palitada. Sa bagay, kapag sanay ka na magpalitada, kayang-kaya mo na yan. Kahit hindi ka na maglagay ng lubid. Kuwang-kuha mo na yung diretso ng pader na papalitadahan mo. Yun, bali okay na. Napalitadahan na natin itong pader dito sa likod. Ganito yung itsura niyan. At ngayon, dito naman tayo sa harapan. Ito naman yung hollow blocks natin. Pero bago yan, babaklasin muna natin ito mga wooling nya. Yan, para malagyan na rin natin ng bakal at ma-layout natin. At ma-hollow blocks na rin.
Yan, medyo marami-rami pang trabaho ito. Bali, ganito nga pala yung itsura niyan dito sa may bandang side mga kaibigan. Yung hinalo blocks natin. Bali, ito nga pala mga kaibigan ay binuhusan ko yan. Yan, kasi wala siyang pinaka-poste dyan. Naglagay ako ng buhos na poste. Yan, bali, ganito yung itsura dito sa may side. Yung hinalo blocks natin. Ayan. Yan, hanggang dito. Bali, ito nga pala yung posteng kahoy. Yan. Ilagyan ko siya ng palitada. Hindi ko pala pinalitada, nilagyan ko lang siya ng semento. Yan, pangsamantalang ganyan muna yan at saka papalitadahan natin dito sa may side. Dito sa may pader. Yan, kaya marami pang trabaho to. Yan, ganito yung itsura sa loob. Yan, na hollow blocks na. Pati dun sa may 2 kwarto na hollow blocks na rin yan. Napaikutan na ng hollow blocks. Kung dati ay puro lawanit yung walling netong bahay. Ngayon ay hollow blocks na lahat. Lahat paikot na hollow blocks na namin. Yan, bali 2 lang kami gumagawa. 2 kami sa umaga at sa hapon ako lang mag-isa kasi half day lang yung kasama ko. May trabaho kasi siya sa hapon. May tatrabaho sa Jollibee. Yan, para luto ng Chicken Joy. Yan, bali punta tayo dito sa loob para makita nyo yung itsura. Yan, bali dito nga pala sa may pintuan mga kaibigan, nagpatayo ako ng tubular dito. Yan, at wineldingan ko siya ng mga bakal. Yan, para may kapitan yung halo kapag nagpalitada tayo, hindi malaglag. Yan, hanggang doon sa taas lalagyan ko siya ng bakal na 10mm. Yan, para may kapitan lang yung semento. Yan. Yan, para mas matibay. Ayan yung pinaka poste niya dito sa may pintuan kasi wala siyang poste dito. Yan, naglagay na lang ako nito. Yan, at pininturahan ko na rin para hindi kalawangin. Yan, kakapit naman yung semento diyan. Yan, ganyan yung itsura niyan. At yung mga wiring hindi ko pa naayos. Bali papalitan ko lahat ng wiring niyan. Pati yung mga ilaw. Para mas magandang tignan. Pati yung mga saksakan. Yan, okay na, hollow blocks na. Pati dito sa may kusina. Yan, konting ayos na lang dito. Yan, yung bubungan ng kusina, hindi tataas pa yan kasi mababa. At papalitan nyo mga bubong kasi may mga butas na, luma na. Yan, at bali may 1 kwarto pa kasi dito sa may kusina. Yan, bali itong flooring niya hanggang dito. Ayun yung level. Magbubuhos pa kami ng flooring, magtatabunan pa namin yan. Kaya marami pang trabaho. Marami pang buhangin nakakailanganin. Yan, buti na lang meron tayong wheelbarrow para hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng buhangin. Mahirap kasi kapag bubuhatin mo yung buhangin. Yan. Bali, ganito yung itsura niyan dito. Yan, ayan yung level ng flooring. Yan, yung may guhit na yan. Yan, sakto yan dito sa may bintana. Yan, isa lang yung bintana dito sa may sala. Para daanan lang ng hangin at liwanag. Yan, dito sa may kwarto. Yan, ito plywood pa yan, hindi pa natatanggal yan. Yung division, hollow blocksin din natin yan.
At ganito naman yung itsura dito sa may kwarto. Yan, bali itong side na to ay napalitadahan ko na to. Yan, itong side na. At mayroon siyang isang bintana at naglagay na rin ako ng abang ng aircon. Bali dalawang kwarto to. Yan, mayroon siyang division dyan. Hollow blocks din natin yan. Yan, doon sa kabilang kwarto mga kaibigan ay ganun din. Yan, meron din siya abang na lalagyan ng aircon at bintana. Pali dito, dalawang bintana yan dito eh. Dito sa may isang kwarto. Yan. Yung mga division na lang, hindi pa natin natatanggal yan. Plywood pa rin yan. Yan, hollow blocks yan natin lahat yan. Para mas magandang tignan at mas matibay. Yan. Papakita ko lang sa inyo mga kaibigan. Hindi pa to tapos para makita nyo lang kung anong itsura yung ginagawa natin na bahay. Yan, bali ito mga kaibigan ay inuunti-unti ko lang na pinapalitadahan yan. Kasi sa hapon lang kasi ako lang mag-isa. Yan, kaya inuunti-unti ko lang. Yan, tiyaga-tiyaga lang mga kaibigan. Sabi nga nila kapag may tiyaga, meron nilaga. Yan, bali doon napalitadahan ko na rin doon sa may isang wall. Yan. Ganyan yung itsura. Yan, mas maganda tingnan kaysa nung una. Nung una ay plywood. Yan, lawanit. Ngayon kahit mabasanan ng ulan yan, hindi na matutuklap. Kasi hollow blocks na. Yan, ngayon magpapalitada naman kami dito sa may harapan dito. Kasi may kasama ako ngayon. Yan. Papalitadahan ko dyan sa harapan. Yan, dito sa may pintuan. Yan, bali dito sa may taas ng pintuan, hindi pa nalalagyan ng hollow blocks yan. Bali nilagay lang namin yung pintuan para may close lang. Para safe yung mga gamit namin dito sa loob. Yan, bali itong mga bintana na to, tinatakpan namin to ng mga plywood kapag umaalis kami. Para close, para hindi mo alam, baka may pumasok, kunin yung isang gamit namin, wala na kaming gagamitin. Yan, bali hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, God bless and ride safe.